Isang bagong tinig pampolitika, ang Sahrawi Movement for Peace, ay sinusubukang pumasok sa matagal ng sigalot sa Hilagang Aprika. Tinapos na nila ang mga pagpupulong sa New York kasama ang mga diplomat ng UN, kabilang ang misyon ng US at Pransya at ipinakilala ang sarili bilang praktikal na alternatibo sa Polisario Front. Ayon sa grupo, gusto nila ng napagkasunduang solusyon, pampulitikang pluralismo at wakasan ang matagal ng pagkakabalaho sa usapin ng Western Sahara. Ang tanong ay kung ito ay tunay na diplomatikong pagbubukas o dagdag sa sigalot na hinubob na ng Morocco, Algeria at magkakatunggaling pag-aangkin ng representasyon. Kasama natin ngayon si Dr. Mohamed Shitu, political analyst at senior professor sa Universidad ng Rabat. Salamat po sa pagsama sa amin sa I-24 News English. Ladjo, inilalarawan ng Sahrawi Movement for Peace ang sarili bilang ikatlong landas sa pagitan ng Morocco at Polisario. Pero paano ito ginagawa? Pwede ba talaga silang maging gitnang daan? Sa tingin ko, napaka-interesante talaga ng kanilang filosofya sa maraming paraan dahil inaalis nila sa Polisario Front ang uri ng ideya na dala-dala nito mula pa noong 1973 na sila lang ang tanging kinatawan ng mga Sahrawi. Ngayon, may isa pang grupo na kumakatawan sa mga Sahrawi at ang grupong ito ay nagnanais ng kapayapaan. At sa tingin ko, maaring sila sa pamamagitan ng kanilang filosofya, pampulitikang filosofya, ang mga taong magiging susunod na mamumuno sa autonomiyang probinsya ng Sahara sa hinaharap. Kung magiging maayos sa negosasyon sa grupong ito at sa iba pang mga tao sa riyon, sa tingin ko, sila ay kumakatawan sa isang napakahalagang elemento sa problema ngayon, sa palaisipan at isang bagong solusyon sa sitwasyon sa Sahara. At talagang umaasa sa plano ng otonomiya na iniharap ng mga Moroccan noong 2007. Sinabi ni US Ambassador sa UN, Mike Waltz, matapos ang kanilang pagkikita na ipinost online, na masaya siyang makilala sila at dapat pakinggan ng mundo ang mga boses ng Sahrawi para sa kapayapaan. Malakas ang mensaheng ito mula sa US Ambassador sa United Nations. Bakit mas gustong makipagtulungan ng mga international na organisasyon tulad ng UN sa kilusang Sahrawi para sa kapayapaan kaysa sa Polisario Front? Sa totoo lang, tinulungan sila ng delegasyon ng Amerika at Pransya sa United Nations at nakipagkita rin sila sa embahador ng Pransya. Ibig sabihin, ang mga kanuraning bansa na sumusuporta sa planong otonomiya ng Morocco ay nakikita sa grupong ito ang isang napakagandang solusyon sa pagkakabalaho. Iyan ang kumakatawan sa sitwasyon na yon at talaga namang isang solusyon na magdadala sa planong otonomiya na iniharap ng mga taga-Morocco. Sa tingin ko, maganda itong ikatlong paraan, gaya ng nabanggit natin, at mabibigay ito ng isang napakagandang solusyon para sa kinabukasan ng Sahara at para sa mga Sahrawi. Kakatawanin nito ng maayos ang mga Sahrawi at matutugunan ang mga rekisito ng planong otonomiya ng mga taga-Morocco. Ano ang pananaw ng Algeria sa paglakas ng alternatibong tinig ng Sahrawi? Tatanggihan ng Algeria ang alternatibong ito. Dahil ang Algeria ang lumika ng Polisario mula pa noong 1975. At simula noon, alam mo na, sila ang nagpundo ng mga armas, lahat, pati diplomasya ng Polisario. Kaya kung merong ikatlong paraan, ibig sabihin nito ay kabiguan para sa Algeria, na gumastos ng katumbas na 70 bilyong dolyar mula pa noong 1975. At malinaw na ayaw nila ng ikatlong paraan na tumutugon sa mga hinihingi ng Morocco at Kanduran tungkol sa kapayapaan at maaring magdulot ng pagpapatupad ng plano ng otonomiya sa Sahara. Sa tingin ko, hindi susuportahan ng Algeria yon. Pero malinaw, wala silang masyadong pagpipilian sa aktual ng sitwasyon dahil sinusuportahan ng mga bansang kanlurangin ang Morocco, ang otonomiya at ang ikatlong paraan. Paano mo nakikita na ang bagong kilusang binuo ng grupo sa Estados Unidos ay mauuwi sa tunay na pagbabago sa mismong kalagayan doon? At gaano kabilis natin maaring asahan na makikita ang ilan sa mga totoong pagbabagong yon? Sa totoo lang, maaring hindi agad mangyari ang pagbabago at sa palagay ko, kailangan pa ng panahon bago matanggap ng Polisario, Algerian at iba pang bahagi ng mundo ang ikatlong opsyon mula sa grupong MCP. Pero sa tingin ko, maganda itong simula para sa hinaharap
para sa plano ng otonomiya at para sa solusyon sa Sahara na mahigit 50 taon nang hindi umuusad. Dr. Mohamed Shatu, salamat sa pagsama sa I24 News English ngayon at pagbabahagi ng kaalaman. Salamat sa pag-imbita sa akin.